pinakasunod dito yan para hindi mabaklas. Ayan o. Dito nilalagay ng tali kaya para hindi matras yan. Yung sima, kaya nilalagay pang salo. So, pang salo ng dumis. Ito sa yung Lasa. Yung lasa ang pinakapitan nitong tangkay. Yan o. Yung wala yan, lalabas ka mo itong finish. Lalabas ito, wala ito. Mabubunot. Oo, mabubunot. Ito pinakamatibay niya kaya pampatibay. Oo. Yung ibang gumagawa ng ibang lugar, walang sima. Yung mga nabisiya, walang botas. Pine-repair lang dito. Walang sima. Walang butas. Walang butas. Ginagawa nila pako. Pako lang. Pakuan nila. Natatanggal naman yung pako, no? Okay. Kasi pa, saka katagalan din yun. Kaya ako din ng alambre. Pang-ahat ulit. Kasama yung pako din sa alana. Saan pa kayo nakapuntang lugar na nagagawa ng walis? Ako? Aha. Marami na. Galing ako ng Quezon Province. Galing ako ng Bicol. Galing ako ng Baguio. Bakit pinapadala kayo doon para magawa ng walis? Oo naman. Sino nagpapadala? Mga kapitalistang may kaya sa buhay, maraming lasa. Wala na ngayon. Meron pa rin, kaya lang may iba na yung mga gumagawa nila. Tinuturuan nyo yung mga tao nila doon sa ibang lugar. Sumama ako noon. Pero wala naman natuto. Pinaperlita doon sa Mindoro, Occidental. Galing din ako doon, sa Mindoro. Pero marami na ngayon nagagawa ng ibang lugar bukod sa atin, sa Bataan. Sa Mabatang. Pero ang ginagawa nilang mga lasa, hindi naman lasang ganitong tinutubok na binibili ng tao sa Bicol. Sa Davao. Mga ligaw na ano lang yun, bagoy-boy lasa, tawag nila bagoy-boy. Hindi kagaya nito mahaba. Yung maiksi lang yun. Parang wild lang yun, nakukuha lang yun sa tabi-tabing bangin. Ganun. Oo. Sa tingin nyo, yung Bataan ba yung pinakamatibay na gawa ng walis? Wala na iba. Bakit? Oo, dahil kasi sibuk na kasi Bataan ang mga gumagawa sa mga bata. Gaano katagal, tinatagal ng walis ng Bataan? Depende doon sa walis na ginagagawin. Yung walis na patakbuhin na, yung manipis, ang dali lang yun. Ngayon kung makapal, tatagal talaga. Yung dalawang